Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Ito ho ay dapat nating pag-usapan. At sana sa ating mga kababayan ng mga DDS ay pakinggan nyo ho ito at pag-isipan nyo matapos nyo mapanood ang videong ito. Sino nga ba talaga ang ka-impeach sa dalawang matataas na opisyal, si Mr. President Bongbong Marcos ba or si Vice President Sara Duterte? O eto ho mga ka-action, bago ako magbigay ng aking sariling opinyon, panoorin po muna natin itong naging sagot ni dating Senador Antonio Trillanes. Alam niyo, sa objective mind, of course, at this point in time, I'd be the farthest from being objective. But doon sa ordinaryong tumitingin lang, at kung bubuksan lang nila yung kanilang pag-iisip, maliwanag dito na si Sara Duterte yung talagang ka-impeach ika nga. No? Alam nyo, yung video lang niya na kung saan yung minumura niya yung kung sino-sino at sinabi niyang papapatay niya itong si President Marcos, si First Lady, si Speaker Romualdez. Tapos yung isang video naman na talagang pupugutan daw niya ng ulo si President Marcos at uhukayan si FM Senior at itatapon sa West Philippine Sea. Doon pa lang, makikita mo na may diferensya sa pag-iisip itong si VP Sara. Yan, talagang unfit to hold the office of the Vice President yan. Kasi ang Vice President a heartbeat away ka nga no sa presidency. So imagine niyo bibigay natin yung power ng presidency sa ganyang klaseng tao na may anger management issues to say the least. Ano yan, that's a disaster waiting to happen. Ngayon, wala pa yung kanilang proclivities, yung mga propensities to commit corruption. Di ba? Nakita nyo, kung nakita lang ng mga kababayan natin yung nakita ko at yung alam ko, talagang tapos na ito You know? Kaya magaling lang kasi silang magtago, magaling lang silang magpanggap, kaya marami pa silang naluloko. So yun yung nakikita ko. Ngayon, having said that, si President Marcos, hindi naman siya perfecto, pero so far, wala naman ako nakitang aksyon na ka-impeach so far. So, yun naman ang sagot ko dun sa... So, yun na ho mga ka-action, no? Tama ho ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Kung may ka-impeach man dito, walang iba kung hindi si Sara Duterte. Aside sa mga sinasabi ni Trillanes na pwedeng gamitin ng mga grounds para ma-impeach ito si Vice President Sara Duterte, alam naman po natin na nagkaroon ho ng investigasyon last year. At alam natin na may maraming mga grounds. 7 articles of impeachment yun. Diba? Correct me if I'm wrong. So, noong nagkaroon ng investigasyon, doon natin nalaman itong mga di umano na mga ghost name na nakatanggap di umano ng confidential fund. Diba? Hindi lang mga ghost name, kundi may mga envelope pa. Diba? Sa kasagsagan ng hearing last year sa Kongreso. Kaya kung may mga ka-impeachment dito, walang iba kung hindi si Sara. Diba? Kasi dapat last year, sinagot niya na yan sa taong bayan. Kayo mga DDS, okay lang ba sa inyo na hindi malaman ang totoo? Kung ano nga ba talaga ang totoo dito sa mga di umano'y mga aligasyon labang kay Vice President Sara Duterte? Aba, gumising naman kayo. Kung totoong may malasakit kayo sa kaban ng bayan, bakit hindi nyo hayaan na malaman nyo ang totoo? Dahil si Vice President Sara Duterte lang ang pwedeng magpaliwanag diyan. Di ba? Dito kay Mr. President Bongbong Marcos, para sa akin, tama naman yun. Ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes, para sa kanya, wala pa siyang nakikita na ka-impeach si Mr. President. Ako din, wala pa man akong nakikita. Ano ba ang grounds na pwede nilang gamitin para ma-impeach si Mr. President Bongbong Marcos? Kaya nga hindi nga nababahala si Mr. President Bongbong Marcos dyan pati naman ako, hindi naman ako nababahala dyan. Di ba? Kaya, mga ka-action, mga kakamping, malinaw na malinaw dito na kung may dapat man ma-impeach, walang iba kung hindi si Sara Duterte. So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!